Parang wala lang, di ba? I think kumuha kayo ng mas malapad na deck yung tawag. Mas magiging confident kayo kung beginner kayo kung mas malapad. Habang tumatagal, pwede na kayong lumipat sa mas payat. Solid na solid. Dinig niyo yung pagandar. Hi guys, ginawa ko tong video na to para sa atin, mga 30 years old, 40 years old and above na gustong mag skateboard. Ito nga pala si Mackenzie, ang aking baby, 3 months old. Okay, so usually pag nasa Pilipinas tayo, meron tayong mapapanood ng mga nag-skateboard sa plaza, basketball court. Mga teenager sila, no? Pero, di ba pakiramdam mo, gusto kong subukan yon. So, paano? Hindi ba delikado? Baka ako mabalian. Totoo yun. Delikado. Madami na akong nakilala na na-dislocate yung elbow or sugatan dito, mga 40s kasi sumubok mag-skateboard. Kaya ginawa ko tong video na to, unang-una, para i-promote yung skateboarding sa mga daddy, tito, medyo lolo, katulad natin, katulad ko. Pangalawa, para safe. Kasi pag sumubok kayo mag-skateboard, tapos na-disgrasya kayo, baka umayaw na kayo, di ba? Makes sense. So, safety first. Unang-una, anong kailangan nyo kung gusto nyo mag-skateboard? Ang maganda sa edad natin, afford na natin kahit anong gear. Nakakabili tayo ng kahit anong gusto natin pagdating sa hobbies. Kasama na dyan yung skateboarding. Okay. Pag mag-skateboard kayo, una nyong bibilhin, kasabay ng board, gear, helmet, pads. So, wait, papasok ko lang si baby. Oh, papo si Mackenzie, hindi ako Hindi. So, una, protektahan niyo yung sarili niyo. Mahirap kasing sumubok mag-skate na wala kayong protective gear like helmet, elbow pads, knee pads. Kasama na din dyan yung wrist guard. Maniwala kayo sa akin, naranasan ko na lahat ng disgrasya na pwedeng mangyari sa skateboarding. Meron pang time na nakasaklay ako kasi nagkaroon ako ng MCL tear dito. Pero it's part of it. Kaya ginawa ko to para sana maiwasan nyo ang ganong karanasan. Una, helmet. Protektahan nyo yung ulo nyo. Baka pag tumumba kayo sa skateboard, and believe me, tutumba kayo sa pag-skateboard. I-prepare nyo ang sarili nyo at protektahan nyo. Baka pag tumumba kayo, mabura yung mga pinag-aralan natin. Mabura yung pagiging doctor nyo, pagiging lawyer nyo. So, kumuha kayo ng tamang helmet na pang skate or pang BMX. Hindi yung pang ride lang ng mountain bike. Iba kasi yun eh. Iba kasi to. Designed to para tumama sa semento. Kasi sa skateboarding, sa semento ka talaga magra-ride. Ito, kung titignan nyo, na-adjust siya para sa size ng ulo nyo. Okay? Designed siya para sa one time na malakas na pagbagsak, magka-crack siya. Pero, protektado yung ulo nyo. Ito naman, cushioned siya. Designed siya para sa mga maraming beses kang tutumba kung tutumba ka. Pero hindi siya magka-crack, medyo malambot. Kung anong gusto nyo, pareho siyang pwede. Ang importante, itong likod. Pinoprotektahan niya yung likod ng ulo nyo. Madaming beses ang pagtumba sa skateboarding, pahiga. Hindi naman kayo tutumba paharap kasi mapapahakbang kayo. Mapipigilan yung braso nyo. Pero pag pahiga,
Ayan, tatama siya. So, dapat may protection dito. Unang-una, helmet. Pangalawa, pads. Knee pads, ang laki. Huwag kayong bibili ng pads na pang volleyball, malambot, or yung mga laruan lang. Bibili kayo ng, mag-invest na kayo, yung mahal. Ito, nasa 150 Australian dollars to. Pag sa Pilipinas, I think nasa 4,000 to. Kapresyo ng isang skateboard. Pero, protektado yung katawan nyo. Suot natin. Believe me, mas madaling gumastos sa pads kaysa gumastos sa ospital at magpagaling sa bahay. Ang kapal ng paddings niya kasi design siya para talagang ibabagsak mo siya. Hindi to protective pads na baka sakaling tumumba ka lang. Kung minsan kasi sa skateboarding, sasadyain mong lumuhod para mag-bail, sasadyain mong lumuhod para hindi ka makatama. Part yun ng skateboarding. Luluhod ka sa semento. Tandaan nyo guys, sa skateboarding, parang basketball. Laging matigas ang babagsakan nyo. Kasi hindi naman kayo makakapag-skate sa lupa, di ba? Okay? So, kung titignan nyo, nasira na niya yung aking forma. Pero dahil nga matigas siya, designed siya para lumuhod ka. Hindi ko alam kung kita, pero gaganyan ko talaga. Ang lambot. Ang lambot lang. Parang wala lang, di ba? Tignan nyo din, meron na siyang mga bakas. Kasi idinudulas talaga yan. Yung impact, pagbagsak mo sabay dulas. Malamang hindi kita sa camera. Demo ko mamaya. Knee pads, elbow pads. Ganon din sa elbow pads. Huwag kayong bibili ng laruan. Sorry, hindi laruan. Huwag kayong bibili ng mumurahin. Yung nabibili nyo lang sa department store. Huwag yung ganon. Pumunta talaga kayo sa sports shop, skate shop, bike shop. Ganon. Yan. Ito din, importante din to para sa akin, wrist guard. Medyo maninibago kayo kapag nagsusuot kayo ng wrist guard kasi restricted na yung movement ng kamay nyo. Anyway, pag nag-skate naman kayo, limited naman yung gamit sa kamay. Pero napaka-importante niya. Pag tumama kayo, boom! Protected yung wrist nyo. Hindi kayo may injure. Hindi naman ako nagka-broken wrist, pero madaming beses pag tumba ko, una yung wrist. Ang hirap. Hindi ko mabuksan yung shower. Hindi ko mabuksan yung pinto. Hindi ako makapaghawak ng coffee. Pero kung meron kang ganito, mababawasan yung injury mo. Mayroong isang beses, si wife ko, si Karen, nag-hill bump kami dito sa Melbourne. Okay, nakasuot siya lahat, everything, including wrist guard. Sobrang bilis, na off balance siya. Medyo may gasgas siya dito. Ito, tingnan niyo yung picture. Nangyari yan, may wrist guard siya. Okay lang yan. Kasi kung wala siyang wrist guard, baka mas malala yung nangyari sa kanya. Kayo mag-alala, hindi mangyayari sa inyo yun. Kasi nag-hill bump kami. Pwede naman tayong mag-ride lang. Pagka adult na tayo, minsan gusto lang nating mag-ride. So, tandaan nyo. Knee pads, elbow pads, wrist guard, helmet, importante. Pag bibili kayo ng skateboard, bibili rin kayo ng ganito. Pati sa kids. Next. Next na kailangan, bago sa board, shoes. Tignan itong shoes ko. Siya ay DC. Ito din, DC.
High cut siya, pero skate shoes siya. Air Max, Nike Air Max, hindi pwede to. Masisira lang to sa skateboard. Jordan 6, ginagamit ko sa basketball, hindi din pwede to. Masisira din to sa skateboard. Ito at ito pwede. Ang difference, suede kasi yung material sa sides ng skate shoes. Pag naka-suede kayo, hindi siya mabilis mapudpod pag tumama ka sa grip tape. At maniwala kayo, tama talaga sa grip tape kasi part ng riding yon. Ito yung grip tape, magaspang, matigas. Pag tumama siya, hindi siya napupudpod. Inabot siya ng years. Kapag Jordan 6 ang ginamit nyo, maghapon lang kayo mag-skate ng kagaganon, pudpud na, nangyari na yun sa isa kong Jordan 6. Butas na, kita ko na yung medyas ko, pudpud na rin yung medyas ko. Pero luma na yun, so talagang sinubukan ko talaga. Okay. Pads, helmet, pads, proper skate shoes. Nike SB, pwede. Merong Jordan 1 na SB, pwede rin yun. Nike SB is Nike skateboard. Pero ang pinakamaganda, Vans. Pakita ko sa inyo. Ito kay Karen. Nike SB. Kita ba? Nakasulat. Nike SB means Nike skateboard. Tama yung material niya. Suede. At then, Vans. Talagang pang skateboard. Vans. Ganon din. Okay. Ngayon, syempre, kailangan nyo ng skateboard. Punta tayo doon para sa skateboard. Guys, ito yung sinasabi ko kanina kung paano magagamit itong pads pagka natumba kayo paharap. Pag ganyan. Part yun ng pag-skate. Kung dito naman, slide lang kayo. Ah, diba? Hindi kayo masyado masasaktan pag nag-slide kayo. Wow. Ah, diba? Imagine kung tuhod niyo yung bumagsak na ganon. Ouch. Okay, tanggalin ko muna itong pads. So sa skateboard naman tayo. Ano-anong klase ng skateboard? Merong ganito. Regalo sa akin to nung kapitbahay namin. Ano ba tawag sa ganito? Funny board. Hindi ko alam actually. Paki-comment na lang kung anong tawag sa ganito. Pero ang mga ginagamit kong skateboard, mga ganito. Popsicle board. Popsicle kasi korte siyang popsicle stick, di ba? Ito ang deck. Wala pa siyang grip tape. Dito kinakabit lahat, gulong, trucks, grip tape. Okay? Ito na siya. Deck. Ito kinakabitan ng gulong na to. Mahaba. Trucks, then wheels. Magkakaiba sila. Itong tatlo. In the sense na magkakaiba sila ng size. This is 7.5 ang size niya, 7.5 inches, 7.75 inches, 8.25. Kitang-kita niyo yung difference sa taba. 7.5, 8.25, mas mataba siya, mas malapad. May purpose yon. Yung gulong din niya magkakaiba din. Ang tawag sa gulong sa softness, durometer. So ito mas malambot,
Hindi ganun kalambot katulad ng cruiser. Pero mas malambot siya kaysa sa regular na pang skate park. Pang skate park to, mas matigas, mas malambot. Itong dalawa, itong dalawa, magkapareho yung softness or maybe hardness ng gulong, pero mas mataba to. 8.5, 7.75. Ang purpose, bakit mas mataba to? Ginagamit kasi siya sa park series, sa mga quarter pipe, half pipe bowl. Mas malaki, mas covered yung paa mo, mas naka-cover ng paa mo yung groove. Okay. Pagka mas payat like this, 7.5, sa street siya, street skateboarding like kickflip, mas payat kasi, mas madali siyang mag-flip, mas magaan din kasi siya eh, tray flip. So, kaya magkakaiba. Pero, kung depende sa hilig niyo yun. Kung gusto niyang mag-ride, ride lang, ride. I think, kumuha kayo ng mas malapad na deck. Deck yung tawag. Mas magiging confident kayo kung beginner kayo, kung mas malapad. Habang tumatagal, pwede na kayong lumipat sa mas payat. Yung size ng trucks, sakto sa size ng deck. Pakita ko sa inyo. Ito, tignan nyo. Soft wheels siya. Yung talbog niya. Diba? Mas matalbog. Compared dito sa hard wheel. Diba yung tunog? Mas dug. Mas solid. May factor ba yun? Meron. Pagka soft wheels, kapareho din siya sa mountain bike or sa full 4-wheel drive vehicle. Ito kasi kaya binili, hindi naman kami palaging nakakapag-skate sa skate park. Minsan gusto ko dito lang sa sidewalk, sa driveway. Hindi siya ganun ka-smooth dito. Typical sidewalk lang. Pagka softer wheels, masaandar siya sa mas rough na surface. Mas makapit din siya. Mas may traction. Ganon din sa mountain bike at motorbike at sa sasakyan. Pag hard wheels, mas mabilis at dapat ginagamit mo siya sa skate park. Pwede mo siyang gamitin sa ganito, sidewalk, footpath, pero mas mas makalog. Baka masira yung enjoyment nyo. Tsaka hindi siya designed for that. Para siya sa skate park, para makakaikot-ikot ka, makakaskid ka. Plus, for speed talaga sa very smooth surface. Okay. Ngayon, gaano naman ka-loose ang kailangan sa trucks? Alam nyo, di ba, pagliko ng skateboard ay gaganyan kayo. Gaano siya ka-loose dapat? Well, depende sa inyo yun. Kung beginner kayo, I would suggest sikipan nyo to. Bushing. Pag sinikipan nyo siya, hindi masyadong uuga-uga. Di ba? Hindi siya uuga. Stable kayo. Pero hindi rin kayo makakaliko masyado. Pero kung gusto nyo naman matuto muna ng balance, okay muna na sikipan nyo siya. Since hindi naman ako beginner, niluwagan ko na siya para mas nakakaliko ako, nakaka-carve. Tawag sa liko ng skateboard is carve. So, kung titignan nyo, pare-pareho yata sila, niluwagan ko na. Tingnan nyo yung difference ng stability. Mas payat kasi itong board na to, 7.5 inches. Tingnan nyo yung sapatos ko. Medyo kung beginner ka, siguro maalangan ka, baka nakakakaba. Tignan nyo naman to, 8.5. Yan yung sapatos ko. Mas nasa loob ng skateboard yung paa ko.
Okay? Mas malaki yung deck, mas controlled to. Mas payat yung deck. Tingnan nyo, alin na lang sa part ng sapatos ko yung nasa deck. Mas maliit. Kaya I suggest na dito muna kayo sa mataba. Tignan natin kung ano ang difference ng soft wheels sa hard wheels kapag umaandar na. Soft wheels, hard wheels. Tignan natin kung may difference. Unahin natin si soft. Medyo malambot yung dating, no? Tumatalbog. Mas masarap siya i-ride sa ganito, pero mas matalbog. Ngayon si hard, pag binagsak niya si hard, hindi siya masyadong tatalbog. Didinig niyo lang yung jub. Pero ayos lang siya. Tingnan niyo pag ibinagsak ko siya dyan, parang nakalapat kagad siya. Medyo hindi na kayo ma-off-balance. Diba? Diba? Ang dali. Isa pa. Soft wheels, mas matalbog. Pag masdan yung maigi, yung kung gaano siya ka-stable pag umaandar kumpara dito. Kung gusto nyo, slow mo yung video. So, medyo tunog basketball na ibinabagsak. Ito, siguro tunog gym ball. Parang bato yung gulong. Solid na solid. Dinig nyo yung pagandar. Yun ang difference. Kung gusto nyo ng comfort, I suggest soft wheels pero wide body. Pagka advanced na kayo, merong mga skate park sa atin sa Pilipinas, wide body harder wheels. Okay? Ngayon, Tito Henry, saan ako mag-skate? Buti dyan sa inyo sa Melbourne, madaming skate park. Dito sa Pilipinas, wala masyado, pero meron. Taga Laguna ako, may skate park sa Santa Rosa, yung Sprite series doon. Meron din sa Kandubang at merong malaking skate park sa Tagaytay. Yung skate park natin sa Tagaytay, siya ang pinakamalaking skate park na napuntahan ko. Mas malaki pa siya kaysa sa mga skate park dito sa Melbourne. Pupuntahan ko siya pag uwi ko sa Pilipinas. Papakita ko sa inyo. Pero pwede kayong mag-skate. Huwag sa basketball court kasi, lalo na kapag may ibang taong nagbabasketball or nagtatakbuhan, pagka yung skateboard nyo tumalsik, masakit yan pag tumama. Pakatamaan yung iba, mainis pa sila sa inyo, magagalit, masasaktan pa sila. Mag-skate kayo sa ligtas na lugar, sa safe place, sa parking lot kung walang kotse. Pag may kotse kasi, pwede ring tumalsik yung skateboard, tatamaan yung kotse, baka magasgas or motor, lalo na wag pagka mayroong mga bata. Maghanap kayo ng lugar na wala masyadong tao. Kung sidewalk sa harap ng bahay nyo, practice kayo sa driveway nyo, pinaka maganda yung wala talagang masyadong tao. At dapat alam nila na nag-skateboard kayo para iiwas sila. Kung merong heavy traffic ng mga tao, wag na kayong mag-skate doon. Dito, walang masyado. Kaya, pwede akong mag-skate dito sa labas. So, skate tayo.
Okay guys, wrap up tayo. Anong kailangan nyo pag mag-skateboard kayo at 30s or 40s na kayo or even 50s? Helmet, pads, wrist guard, importante, tsaka proper skate shoes. Huwag Jordan 6, huwag Air Max, skate shoes, Vans, at syempre tamang skateboard. Kung ano man ang napili nyong skateboard, kung anong size, go lang, enjoy lang, basta safe. Pagka kasi hindi kayo safe, baka maayawan nyo. Pag kayo tumumba, kawawa ang mga misis nyo, sila mag-aalaga sa inyo. Okay? Happy skating!